Network, Radyo Ronda, DZBS Radio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito yung estasyon kat kami kita KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kiorositan, alas 11 tiyagsap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Yan. Okay, magandang umaga mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome po sa ating program muli sa Usapang Biblia sa radyo. Ayan, naway naging maayos po ang ating mga nakaraang birthday celebration. Opo. Sino ba yung mga nag-celebrate at sino yung ang birthday niya ay February 14? Ikaw, kumusta, Brother Alex, ang iyong nakarang linggo? Meron bang nag-text sa'yo na magkita tayo sa labas? Wala po, Pastor. Wala ba? Ang lagi kong kamit, si Gadang lagi kong kamit. Oh, talaga ha? Praise the Lord ha? Ay, alam mo naman kasi, ang mga single hindi po natin na maitatago yan. Ano? Single but ano yan? Not available ba yun? Not available in my yard. Ayan, okay. Alam mo, pag Kristiyano ka kasi, hindi ka na nangungulila sa pag-ibig. Nandyan na lagi ang comforting love ng ating Panginoon. At anyways, we are still welcoming those who want to tawag doon, yung umakyat ng ligaw. Peace. Ayan, bakit ba ito yan mga uli kapatid to kay brother natin? Ayan, so again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po at tulad ng ating ginagawa, ay mamaya ay meron tayong question and answer uli. At praise be to God, nadagdagan ng caller natin, magiging winner natin ngayon. May dalawang pwedeng manalo ngayon, caller 1 and caller 2. Ayan, dahil merong ginamit ang Panginoon na magdagdag ng sponsor sa atin. Answered prayer tayo. At of course, open pa rin sa sino man na hipuin ni Lord na gusto pang maging part ng ating open pa rin. Program ministry. Open. Baka sa darating na mga araw maging 3, 4 hanggang 5 na ang ating pwedeng bigyan ng prizes. So abangan nyo po mamaya, mga last part ng ating program ay magkaroon tayo ng question. At siyempre pag tama sagot, automatic manalo yan. Okay, so without further ado, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa kaligtasan, Brother Alex. Yes, opo. Ito this is one of the important doctrines ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sumusubaybay sa atin ngayon si Sister Myla Jadrake. Tama ba yung aking pagsabi ng apelyido? Ayan. Si Ate Myla. Praise the Lord, Sister Myla Jadrake. Hello, good morning. For, magiting na natin, young people. Bakit? Tayo rin naman young. Young. Young at heart. Umaamin ka na ba? Umaamin. Sigurado mananalo yan. Anyways, going back, so yung pag-usapan natin, kapatid na Alex, yung kaligtasan. Yes. At gaya na sabi ko na this is a very important doctrines in Christianity. Okay? At pag maintindihan natin yung paano tayo naligtas, this of course will give us assurance. It will give us assurance
unang-una assurance saan na kung ano ang magiging destiny natin kapag tayo ay ay umalis na sa mundong ito. Opo. Dalawa lang naman kasi ang tinuturo ng Biblia na magiging destiny ng tao kapag they exit dito sa mundong ito, either heaven or hell. Yes. But praise be to God, Soul. itong topic natin ngayon, later we will have confidence o assurance o kasiguraduhan kung saan nga ba talaga tayo mapupunta, are we saved or hindi. Ayan, ano. So again, before we discuss, continue to discuss our main topic for today, ay let us pray muna, kapatid. Open mo muna sa prayer. Okay. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihan Diyos, inupuri ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Dahil yun ang nararapat, Panginoon. Dahil kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. Dahil kayo ang nagbigay ng kaligtasan sa amin. Opo. Amen. Salamat po sa inyong kahabagan at kagandahang loob na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa kabila ng aming karumian, sa kabila ng aming kasalanan, nariyan kayo, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon. Diyan sa pagpapatawad, diyan sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang inyong dugo, Panginoong Diyos, sa sanlibutan. Dahil sa inyong pag-ibig. At hindi kayo nanatili, Panginoong Diyos, na nandyan sa krus. At hindi kayo nanatiling namatay. Nabuhay kayo sa ikatlong araw at umakyat diyan sa kalangitan. At umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat na naman, Panginoong Diyos, sa umagang ito na pinagkaloob mo. Amen. Upang magamit muli ang radio ministry na to, RPN Radio Ronda. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Niniwala kami, hindi mawawalang saysay ang pinagkaloob niyo pong ministry na to sa TLYM, sa pangunguna po ni Pastor Ramil. Glory to you, Lord. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang masipag na pag-aaral. Salamat po sa kanyang matyagang paghahayag ng inyong kaligtasan, Panginoon. Na mula noon na ginagawa ng mga disipulo at hanggang ngayon ay pinagpapatuloy po, Panginoong Diyos. Dahil ito po yung malaga sa tao ang makarinig ng tunay na salita ng Diyos at tunay na kaligtasan. Muli, inaalay po namin sa inyo itong umagang ito hanggang sa wakas kayo mabigyan ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Hallelujah. Praise be to God. Okay, so yan nga, bro. Alam mo, itong sulat ni Apostol Pablo dito sa Ephesians, chapter 2, na which basahin natin ngayon. Yan ang actually ang main scripture natin ngayon, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Okay, sige, pakibasa, Kuya Alex. Okay, itong main text po natin, Efeso 2, 8 to 10. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. 9. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 10. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga ng Diyos para sa atin nung pamanguna. Yan po, Pastor. Amen. So itong sulat ni Apostol Pablo na ito, contextually kung titingnan mo, ay talagang pinapakita rito yung kung paano ang isang tao ay naligtas, at itong kaligtasan na to ay yung kaligtasan na sabi ng Roma 8:1, hindi na magkaroon ng condemnation to those who will believe in our Lord Jesus Christ. Okay? Ngayon, bakit kaya sinabi ni Apostol Pablo na by grace? Bakit kaya ganitong kanyang sinusulat na talagang kita mo bakit kailangan niyang ipaliwanag
na maging malinaw ang kaligtasan sa mga mananampalataya. Because sa mga panahon na ito, may mga false teaching, may mga false belief na in regards to salvation kasi. Kaya kung i-atras mo dyan, una, sa verse 1, dyan di sa same chapter, una, in-explain mo na ni Pablo na ang lahat ng tao ay spiritually dead. So, ginamit niya yung salitang spiritual deadness. Ano ba ibig sabihin niyang spiritual deadness? Pinaliwanag niya dyan. Basahin nga natin na kapatid na Alex, atras ka sa verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Oo. Doon pa rin sa Efeso to. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noong masamang takbo ng sanlibutan ito at mapa-ilalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Yan, ano? So, sinasabi ni Pablo, yung na-mention yung spiritual deadness, at inelaborate niya, pinaliwanag niya ano yung spiritual deadness. Yan yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo o ng sanlibutan ito, which of course pertain to the devil, ano? At sinusunod ng mga under ni Satan, yung mga yung mga gawang masasama. Actually, alam na natin yan, ano? Diyan yung unang-una pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasi yan ang number 1 na ayaw ng Diyos, yung idolatry. Yes, so, at hindi lang yan, marami pa, pagpatay, pangangalo niya, etc. etc. So sabi, ganyan ang kalagayan ng tao. We are all spiritually dead. Ngayon, para mas makuha natin bakit pa yan ang ginamit, kasi alam mo, ang isang patay, Brother Alex, kung sinabing patay, hindi nagre-respond yan, walang desire yan, patay na Hindi na gumagalaw. Wala. Kahit na bigyan mo ng sinigang na baboy yan, hindi yan magpapasalamat sa iyo at matutuwa. Wala nga wala. Dead nga Kaya may biro-biro tayo manhid yata tong taong to bakit walang pakiramdam. Patay na. Parang ganun sa isang patay talaga. Wala talaga. Yun ang dapat makita natin, patay. Ngayon, ganyan ang kalagayan ng tao when it comes to God. Pag sa Diyos kasi, kahit sabihin ng Diyos sa isang patay na magsisi ka, halimbawa magsisi ka at sumampalataya sa akin, patay nga paano magre-respond yun? Saka nakakita na patay nag-respond? Wala, patay nga. Ganun lang kasimple ang logic niyan. So, sinasabi ni Pablo, ganun ang kalagayan natin mga tao, patay tayo. Meaning to say, we are unable to respond to God, to obey God, because we are spiritually dead. Yes. Kaya ngayon may sinasabi sa Jesucristo, at dyan din pinaliliwanag ni Apostol Pablo. Basahin mo yung continuation niya, kapatid na Alex, hanggang 3 and hanggang 5. Sige, basa. Okay, pagpatuloy po natin, Efeso pa rin. Sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman, at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana, hangabag ng Diyos, at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. So nakita natin, diba, patay tayo, spiritually dead. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, anong sabi? Binuhay tayo. In short, binigyan tayo ng buhay. Ngayon, yung patay, ngayon, binigyan ng buhay. Ibig sabihin, may buhay na. Ngayon bro, pag may buhay na, yan yung nagre-respond. Yes, Kaya pagka sinabi halimbawa ng Diyos, sa isang may buhay na o buhay na, at sinabi niya na magsisi ka, sumampalataya ka sa akin, sumunod ka sa akin. Ay yung sa theology, yung tinatawag na magkaroon na ng effectual calling. Yung pagtawag ng Diyos, this time magre-respond kasi buhay na. Yung patay, hindi magre-respond yan. Yung illustration ni Lazarus sa Biblia, remember, si Lazarus for 4 na araw na patay. Pero nung dumating si Jesus doon, bigla nang tinawag ang pangalan ni Lazarus. Lazarus, lumabas ka dyan. Actually, si Lazarus,
binigyan ng buhay ng Diyos yun. Kaya ngayon, dahil buhay na siya, nung tinawag siya ni Jesucristo ay bumangon siya from the grave. Ganon din sa atin. We cannot respond if we are spiritually dead. Yan lang yung sinasabi ni Apostol Pablo. At makikita natin dito na sa kanyang paliwanag, ang sabi, ang Diyos mismo ay binuhay niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos mismo ang bumuhay. Meaning to say, si God ang gumawa ng paraan para ang isang patay ay mabuhay. Sa totoo lang, hindi naman kayang buhayin ng patay ang sarili niya. Patay nga siya No? But merong tinatawag natin na higher being which is pertain to our Lord God na siyang source ng buhay, ay siya ngayon ay binigyan niya ng buhay itong isang patay. Ngayon, yan yung patuloy na paliwanag ni Pablo sa main text natin in verse 8 and 10. Kaya sinabi ngayon ni Pablo, by grace, through faith, we are saved, or we are saved. So nakita natin na kumbaga sa Kwan, ito na yung summary, itong Ephesians 8:10 na paliwanag ni Apostol Pablo para maging malinaw na patay nga tayo Kaya wala tayong kayang gawin. Walang magagawa ang isang patay. Ang patay, walang magagawa. In Ecclesiastes chapter 9, pinaliliwanag nga ni Solomon yan ang isang patay ay wala nang nalalaman sa mga nangyayari sa ibabaw ng lupa. Sabing ganyan. At kaya nga sinasabi rin ni Solomon na kaya habang buhay ka pa, may kaya ka pang gawin mo na. Dahil wala nang magagawa ang isang patay, ang sabi niya. So, ganyan ang kalagayan natin. But, praise be to God, because of God's goodness, God's grace, yung salitang grace kasi, ang ibig sabihin niya, kabutihan ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos. And when we talk about the grace of God, actually, napakalawak ng grace of God. Kasama dyan sa grace of God yung pag-ibig niya, yung awa niya, yung mercy niya, yung kanyang pagtulong, yung kanyang katapatan, and the list goes on. Pag-ibig. Kasi kung goodness ng Diyos ang pag-uusapan, napakahaba po yan. Maraming masasabi tungkol sa kabutihan ng Diyos. So ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, pinaliliwanag ito ni Pablo para i-correct yung mga wrong teaching noon pa sa panahon nila. Actually, ang wrong teaching about salvation ay nag-exist na even the time of the original apostle, sabihin na natin, yung mga naunang apostol natin pang Jesus, like yan, kagaya si Apostol Pablo, in Galatians chapter 1 verse 6 to 8, nakikita natin dyan, na noon pa ay nag-exist na yung mga maling turo tungkol sa kaligtasan. Basahin nga natin halimbawa yung Galatians 1:6-8. Ayan. 6 to 8, Pastor, no? Okay, sabi sa Galatia chapter 1, 6 to 8. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit, ang mangaral sa inyo, iba kaysa sa mabuting ipinangangaral namin, pakasumpain siya. Yan. So kita natin evidence na even in the time of the first apostles, o mga original apostles, ay nag-e-exist na ang false teaching about salvation. At ngayon, titingnan natin, ano ba yung mga false teaching na umiiral during that time na kinokontra na ang teaching na nila Pablo at ng mga apostol na ang kaligtasan ay sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Tignan natin kung ano yung mga umiiral noon ng mga klaseng turo na mali o iba ang turo tungkol sa kaligtasan. Basahin natin ang Roma 3:28 for example, Roma 3:28. By the way, pwede po kayong magtanong if you have theological question mamaya, pwede nating itawag yan, i-take note nyo nang di nyo makalimutan sa mga last part ng ating program. Okay? Roma 3:28. Roma 3:28. Ayan, lapit na. Ayan. Okay. Sabi sa Roma 3:28,
Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Yan. So, klaro, ano? Sabi ni Pablo rito, maliwanag, sabi niya. Klarong-klaro. It's very clear in the teaching of our Lord Jesus Christ na napapawalang sala ang tao saan? Sa pananampalataya kay Kristo. At Amen. malinaw yung dinugtong at hindi negative. Yes. At hindi daw saan? Hindi sa pagtupad sa kautusan. Hallelujah. So isang umiiral na false teaching at that time na which actually ini-embrace ng Judaism at that time na they believe that para tayo ganap na maging ligtas, pag sinabing ganap yung totoong ligtas na tayo, ay kailangan samahan mo ito ng mabuting gawa o pagsunod sa kautusan, no? So faith plus work ang tinasabi diyan ni Apostol Pablo, Roma 3:28. That's very clear. We also have other references like Galatians chapter 2 verse 16. Basahin din nga natin ito, kapatid. Galatians chapter 2 verse 16. So binabalikan natin at that time ano ba yung mga umiiral na false teaching in regarding salvation. Tignan natin. 2:16 Pastor, Oo. Galatia. Mm-mm. Okay, sabi po dito, Galatia 2:16. Alam namin ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang mapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Yan, ang linaw-linaw eh. Correct. Thank you, Lord. Sapagkat pinapakita sa teaching na ito, pinaliliwanag po ni Apostol Pablo, ilang beses niyang binanggit na hindi tayo naliligtas sa pagtupad ng kautusan. Opo. Malinaw na sinasabi yan kung hindi saan tayo naligtas sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Okay. Alam po ninyo, ang kautusan, may purpose yan. Ang purpose niyan is para turuan tayo na kailangan natin ng tagapagligtas. Actually, the law is good and the law points to Jesus Christ. Yes. The law teaches us that we are sinful, that we are sick and we need a savior, we need a healer. Saan ba natin mabasa yan? Basahin natin yung Galatians chapter 3 verse 23 o 24. Yan yung sinasabi na patuloy na paliwanag ni Apostol Pablo in regarding the difference of salvation and good works. Basa. Okay, Galatia 3:23-24. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan. Hanggang sa mayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Jesucristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Tuloy na basa. Ngayon, nananalig na kami sa Kanya. Wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus. Kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Udyo at ang Griego. Yan. So, kita natin na pinapaliwanag dyan ni Pablo para maging klaro. Mabuti ang kautusan, pero ang kautusan ay hindi nakapagliligtas. Yes. It cannot save us. But actually, yung kautusan ay it is a leading or a direction which point to Jesus Christ. Kumbaga sa kung sinasabi ng kautusan, kung halimbawa ipe-personified natin ng kautusan, si kautusan lagi niyang sinasabi sa mga tao, ikaw makasalanan ka kasi ako nakautusan, ang sabi sa kautusan, halimbawa, wag ka magsisinungaling o sinungaling ka, mapapatunayan kung sinungaling ka dahil ako si kautusan. Personification lang to, no? Opo. At and the rest, ituro ngayon ni kautusan na ikaw nagkasala ka. Yan ang sinasabi ni kautusan. Pero
yun lang kayang gawin ni kautusan. Ang ituro na tayo makasalanan. Oh, dahil nga patuloy na pinaliwanag ni Pablo yan, kung hindi sinabi ng kautusan na tayo magnanakaw, hindi natin malalaman na tayo magnanakaw. Nalaman natin magnanakaw tayo dahil kay kautusan. So ibig sabihin, si kautusan, kumbaga sa siya ay isang paraan para makita natin na makasalanan pa tayo, na tayo pala may sakit. Pero si kautusan, wala siyang kapangyarihan mag-alis ng kasalanan o gumamot ng kasalanan. Okay? Ngayon, ang purpose ngayon ni kautusan, itinuturo niya ngayon si Jesucristo, pero meron si Jesus. Siya ang gamot. Siya ang solusyon. Kailangan sumampalataya kayo kay Kristo, na si Jesucristo ang siyang gamot, siyang solusyon sa ating mga kasalanan. Ganun lang naman ang sinasabi diyan. Ngayon, going back, saved by grace, patuloy na pinaliwanag nga po ni Apostol Pablo, since we are all spiritually dead, okay? Pero dahil sa grasya, pag sinabing grasya, kasama na diyan yung divine intervention o mismong ang pagkilos ng Diyos upang sa gayon ay makamtan natin yung kaligtasan. Actually, yung grace, actually it points to God. Yung faith naman, sabi ko siya, by grace, true faith. Ngayon, para makamtan natin talaga ng ganap yung kaligtasan, yung faith naman ngayon ang naging means o paraan ng Diyos upang ito ay ma-receive natin itong kanyang kagandahang loob. Okay? For example, meron yung illustration ng gift. Ito, maraming hindi naiintindihan ito, sabi ganyan. Alam namin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Pero ang regalo ng Diyos hindi mo makukuha kung hindi mo tatanggapin. So may partisipasyon ng tao. Ang partisipasyon ng tao, yung pagtanggap sa regalo. Regalo yan, libre. Ang Diyos mismo ang gumawa. Wala tayong kinalaman. Pero ibinibigay di ba ng Diyos? So ibig sabihin, pag binibigay, kailangan mong tanggapin. So yung pagtanggap ay ang pagkaintindi ng iba human works yun, cooperation yun, or gawa ng tao yun. Kung hindi ko tatanggapin yung gift, hindi ko makukuha yung kaligtasan. But again, doon papasok yung concept ng faith. Actually, yung faith ang siyang means or nag-enable sa isang tao para i-receive yun. Yes. Kasi if you don't have faith, kahit libre yan, hindi mo tatanggapin yan. Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Gaya ng sabi ko, ang isang patay, it will not respond. Yes, okay. Gaya nga nasabi ko kanina, ang isang patay, kahit bigyan mo ng paboritong ulam niyan, ng patay na, sinigang na baboy, hindi yan i-receive na, salamat, binigyan mo ko ng sinigang na baboy kasi patay. Kailangan buhayin yan. At kasama sa pagbibigay ng buhay, yung faith. Yes. Okay? Ang tawag natin dyan sa Reform, saving faith. Yes. That is a special faith na talagang biyaya ng Diyos para doon sa kumbaga sa tinatawag nating pinili niya na maligtas o hinirang niya doon para maligtas, no? Ngayon, para mas maintindihan natin pa ng malalim itong salitang grace, kagandahang loob ng Diyos, bakit may kanta na Amazing Grace? Bakit kaya meron niyang Amazing Grace, ano? Tingnan lang natin tong picture na ito. Masahin nga natin tong Matthew chapter 7 verse 13 to 15. Matthew 7 verse 13 to 15. Okay? Sabi po dito, Matthew 7:13 to 15. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Okay. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang makakasumpong niyon. Yan. So sabi mismo ni Jesus, marami ang hindi maliligtas. Bro, pag sinabing marami, hindi mabilang yan. Marami ang hindi maliligtas. So darating sa future, yung tinatawag na impyerno, maraming kaluluwa na nandoon. Marami. At sabi naman, kakaunti maliligtas. Kakaunti. Ngayon, para mas maintindihan natin yung grace ng Diyos, tandaan natin, dapat lahat ng tao pupunta ng impyerno. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay meron siya na mga ilan na pinili upang hindi mag-spend ng eternity doon sa hell. So for us to understand this grace of God, halimbawa lang, this is again another illustration. Let's say nandoon na sa impyerno
Kunwari, ako na lang. Sige, huwag na yung iba. No? Kunwari lang to naman. Oo, tayo. Ako, sige, gusto mo sumama. Oo, sama-sama tayo. Sabagay, ito'y example lang. Sample O lang. kunwari, dumating yung time na yun, when I woke up with my awareness, then I realized that I am in hell. Nakita ko na sa impyerno ako, nagdurusa ako doon. Dahil sabi ng impyerno, pagdurusa doon, ang daranasin mo, walang katapusang hirap, walang katapusang iyak, you will be tormented day and night with gnashing of teeth, and there is a worm and a fire na hindi namamatay, na nagpapahirap sa mga kaluluwa ng taong mapupunta roon. All types of them. Okay, di nandun na, naghihirap na tayo doon, kumari bro. And then may makita tayo, makita natin halimbawa na pero bakit itong Pontius Pilato na ito, ha? Bakit itong Pontius Pilato na ito nasa langit? Samantalang parehas ko lang magnanakaw yan. Parehas ko lang na alam kong sinungaling yan. Siya pa nga yung mastermind alam ko ang kalag ng bitukay. Kasama ko yan bakit siya nasa langit? Ako nandito sa impyerno. Unfair, sasabihin ko pa. Ganyan yung mga possibility, reklamo ng mga mapupunta sa impyerno. Pareho lang kami makasalanan. I don't believe that na ganyan. Bakit? Dapat deserve niya rin dito. Ngayon, baliktarin naman natin, punta naman tayo sa eksena sa langit. O kunwari, tayo rin yung nasa langit naman. Langit naman. Kawawa naman tayo. Ngayon, nandun tayo. Ikaw naman. Ngayon, nandun tayo ngayon naman sa langit. Ito naman yung eksena. Makikita naman natin, yung tropa natin, bakit yung tropa natin na yun? Nasa impyerno, parehas lang kaming magnanakaw. Parehas din na sinasabi. Parehas din. Ako pa nga ang mastermind ng kalokohan. Hindi nga ako ngayong... Hindi ako nararapat sana dito. Yun yung point. Hindi ako karapat-dapat dito. I don't deserve heaven kung tutuusin. Dapat pare-pareho kami na doon sa impyerno. Yun ang tinatawag na grace, kaibigan. You don't deserve heaven. Pero because of the goodness of God, ipinili ka niya para sa kaligtasan. We have to understand dito sa ating pag-aaral, masasabi mo talaga na mapapaawit ka na lang ng thank you Lord. Opo. If you by the grace of the Holy Spirit tawag dito ay i-confirm sa iyo that you are saved. You are part of those people that God gave His special grace. Grabe, isipin mo yan mabuti. Pare-pareho naman, pero bakit ikaw nasa langit? Dahil yan sa kagandahang loob ng Diyos. Yan yung malalim na kaya ang mga mananampalataya that they have this understanding that they are saved through faith in Christ, at talaga silang nagpupuri sa Diyos. Tayo nagpupuri sa Diyos because we deeply understood yung ibig sabihin ng grace. Ayan. So, going back, kanina, pero bago yan, welcome natin ang ating mga viewers. Si Brother Carlito Giang also watching with us right now. Magandang umaga sa iyo, Brother Carlito Giang. Magiting ko kumpare yan. Yan, magiting na kumpare mo. I miss you. I miss you. Kita tayo sa Bulaluan, ha? Lugi ako sa inyo. I miss you too. Ayan, si Pastor, alam ko pastor din to si Pastor Godofredo Abelera Dacanay Jr. Ayan, mga nakasama natin sa Saudi Arabia yan. First time na dito. Ayan, so magandang umaga sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay. So going back, kanina na pinakita ni Pablo yung mga false teaching at that time. So malinaw na hindi tayo naliligtas ng pagtupad sa kautusan. Makikita natin na talagang very clear ang Biblia na we are saved by faith sa pananampalataya lamang. Ito hindi kayang tanggapin ng marami ng doktrina ng faith alone sa ating mga reform. Sabi nila hindi pwede, dapat may kasamang gawa. Actually, matagal ng debate yan. Akala natin yung debate tungkol dyan, ngayon lang. Actually, nag-exist pa yan even the time of the apostles sa Galatia chapter 5, may debate na dyan Yan yung tinatawag na first council in Jerusalem. Diyan sa Galatia chapter 5, ang debate nila dyan, hindi na kailangan, sabi nila Pedro,
bakit ba ang kukulit ninyo, ang titigas ng ulo ninyo, pilit yung itinuturo na kailangan na magpailalim sa kautusan para maging ganap na ligtas. Ay sapat na sumampalataya kay Kristo, pero ipinipilit pa rin ng mga Hudyo, ng mga Judaizers dyan, na hindi, kulang ang naniniwala ka lang, kailangan dagdagan mo ng mabubuting gawa. Yan yung debate nila dyan. Kaya dyan, makikita na rin noon pa lang ay meron na talagang kumukontra sa teaching na manampalataya ka lang kay Kristo. Ang lilinawin ko lang uli, ano bang ibig kasi sabihin ng sumampalataya lamang tayo kay Kristo upang tayo maligtas? Ibig sabihin dyan, sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Yes. Kung ano yung kanyang ginawa, inalay niya ang kanyang buhay, nagpapako siya sa krus, ginanap niya yung mga papel na yon, yung mga misyon na yon. Yun yung ibig sabihin natin paniwalaan, at idagdag doon sa paniwalaan, yung paniwalaan si Kristo, yung kung sino siya ay anak ng Diyos, siya ang Mesaya, at kung ano yung inihayag pa tungkol kay Jesucristo. So, yan yung sinasabing sumampalataya kay Kristo. Nakafocus yung ating pananalig sa ginawa ni Jesus at kung sino siya. Hindi yun sa ginawa ng tao at kung sino yung tao. Kasi malino na pinaliliwanag ng Biblia kung sino tayo. Tayo makasalanan, we are unable, we cannot contribute to our salvation. Ayan ang malinaw dyan. Ngayon, meron pa rin ipipilit na hindi kailangan dagdagan natin ng mabuting gawa. Ang sabi nga ng Biblia, ang gawang mabuti ng tao, kaya hindi yan pwedeng isama sa gawa ng Diyos kasi ito ang gawa ng problema sa gawa ng tao, sa gawa ng Diyos. Ang gawa ng tao ay may bahid ng karumihan. Samantalang ang gawa ni Jesucristo ay talagang walang bahid ng karumihan. Pure. Tingnan natin ang Isaiah 6:4. Kaya lang dapat English yan kasi sa Tagalog yan hindi masyadong maintindihan. Pero sa English yan, i-recite ko na lang. Sa English yan, Isaiah 64 verse 6, our good works is just like a filthy rags. So, ibig sabihin, yung gawang mabubuti nating mga tao, ang katumbas nito ay maruming basahan lamang. Yan ang tao. Kaya hindi tayo, halimbawa, si Jesus na malinis. Malinis siya, wala siyang sakit. Nagluluto siya, kunwari. Ikaw marumi ka. Tapos sasabay ka sa kanya, tulungan na kita Jesus sa iyong niluluto, ako na maghiwa ng sibuyas, kunwari lang. Marumi ka, madudumihan yung niluluto ni Jesus. Kaya sinasabi nila, kaya dito pinapakita, huwag ka makialam sa aking ginagawa kasi ito ay just illustration ng marumi ka. Mababahiran ng dumi ang aking ginagawa. Kaya again, pinaliliwanag ni Apostol Pablo, hindi kami, ay pinaparaphrase lang natin, na salvation is God's work. Kaya nga, you are saved by grace. Kanino ba yung grace na yun? Grace ng Diyos. Yes. So dyan makikita natin na salvation is 100% God's work. Makikita natin. So, welcome din natin si Sister Maricel Maglaya. Hello. Also watching Good with morning us. ate. Right now. Masisipag na manggagawa natin yan. Thank you, Lord. So yan. So nakita na natin again, very clear. Hindi tayo naliligtas sa gawang kabutihan o pagtupad sa kautusan. Klarong-klaro yan. Marami pang talatang maisasite sa totoo lang. Pero hindi na natin, I believe in my heart, with the grace of the Lord, that God will enlighten you. Ito ilinaw sa iyo ng Panginoon na tayo ay naliligtas sa pananampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa at kung sino siya, hindi kung sino tayo at kung ano ang ating ginawa. We do not contribute to the work of God. That is God's mission. Yan nga ang reason kung bakit naging tao si Jesucristo. May mission siya ang maging tagapagligtas. And it does not require, hindi nire-require na mayroong pang maipapako na iba pa, kundi si Jesus lang ang mismong naipako dyan. So, praise be to God. So, tignan pa natin ano pa yung mga existing false teaching in regard to salvation during the time when Paul wrote this letter. So, nakita na natin yung isa, klaro. Hindi tayo maliligtas sa pagtupad ng kautusan. Yes, opo. Hindi kasama yan, kundi pananampalataya lang. Tingnan naman natin yung Colossians 2:8. Another mga false teaching in regard to salvation. Colossians 2:8 Pastor. 2:9 ba yun? 2:8. Colossians 2:8 sabi dito, mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mangdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin sa sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na siya'y maging tao
Yan. So, dito, another na pinapakita ni Pablo na may mga false teaching na para maligtas ka, for example, sabi kasi dyan yung mga alituntunin, ano pa, basahin natin ulit, isa-isahin natin. Sabi po dito, 8, oo. mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong... So, sabi-sabi at mga alituntunin, no? Ayan yung actually ang tawag diyan sa umiiral na false teaching na tinatawag na agnosticism at mysticism. During that time, ano ba yung agnosticism? Yan yung tinatawag na secret knowledge. Kailangan magkaroon ka ng revelation from the Lord upang sa gayon ay magkaroon ka ng kaligtasan. So binabago yung teaching na faith in Christ. Hindi natin kailangan ng fresh or new revelation, o secret revelation para tayo maligtas. Kaya ang tinatawag na mysticism, Mysticism. Yung iba pa may ginagawa sila diyan mga alituntunin or ritual, mga ceremonial, so they will have or they will receive this divine enlightenment, mga ganyan, para maging kaligtasan. Hindi yan. Hindi natin kailangan ng mga divine enlightenment. Ang kailangan natin ay sumampalataya kay Kristo Jesus, Ngayon, itong mga revelation na ito, mga sinasabi, later on pag-uusapan natin about good works yan. Actually, itong mga understanding about God, they will be the result of your salvation. Pero yung iba kasi, iniba itong mysticism, agnosticism lumalabas na para ikay maligtas, kailangan ko na maging knowledgeable ka. O hindi ganun. Tatandaan natin the thieves on the cross, for example. Yes, wala naman secret revelation dyan na ginawa. Walang ganun Simple lang, ay naintindihan niya na itong si Jesucristo ang tagapagligtas at na in-acknowledge niya yon na kailangan niya si Jesucristo at in-acknowledge niya na siya'y makasalanan. At yun, ganun kasimple. At we know in the Bible story ay naligtas itong naipako doon from left and right, yung thieves on the cross. At marami pa namang example dyan sa Bible. Tapos another dyan pinapakita, yung mga tipong kailangan mag-join ka sa itong ganitong group para ikaw maligtas, o dagdag yan dyan. Kasi yun ang sinasabi dyan sa Colossians 2:8 na kung saan magkaroon ka ng grupo at sumama ka rito para ikaw maligtas. Hindi ganyan. Again, binabago na naman ang teaching ng kaligtasan. Ang kaligtasan is very pure, very clear, na ang kaligtasan ay natatamo sa pananampalataya kay Kristo, at yung pagkakaroon mo ng pananampalataya kay Kristo ay yan na dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin dyan ay sa kagandahang loob ng Diyos ay binigyan ka ng saving faith upang ikay ay makalapit kay Jesucristo, at ang paglapit mo kay Jesucristo will guarantee salvation to us, because in John chapter 6 verse I think 37, basahin nga natin yung sinasabi dyan sa John chapter 6 verse 37 hanggang 40 yan. John chapter 6, 36 to 40. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may, hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itatabo yung sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban sa akin ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan. So yan yung sinasabi ko, na yan yung illustration ng grace of God. Ang amang Diyos mismo, binigyan tayo ng saving faith, so we will draw to Christ. And now, when we draw to Christ, the assurance, ang sabi ni Jesus, lahat ng lalapit sa akin, ito yung assurance. Lahat sila ibibigyan ko ng buhay na walang hanggan, kasi yan ang kalooban ng aking Ama, na siya ring aking kalooban. Kaya sa John chapter 10 verse 30, wag mo nang basahin, ang context niyan, verse 28, sa aking kamay, walang makakaagaw. Sa kamay ng aking Ama, walang makakaagaw.
Yan sinasabing assurance. May assurance tayo because of the grace of God, may assurance tayo na kasama tayo sa kaligtasan. Kaya kapatid, what is your assurance na ikaw ay ligtas? Ikaw ay sumasampalataya kay Hesukristo. Sumasampalataya ka sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Sumasampalataya ka na si Hesukristo ang anak ng Diyos na buhay. At kaya mga yan ay kumbaga sa sabi ko nga, hindi naman mahirap talaga maintindihan ang simplicity of the gospel. Marami, kaya nila itong naiintindihan, pero ang problema, they cannot accept the simplicity of the gospel. Kaya tanong ng iba, parang mahirap akong maniwala, pastor, na maniwala lang ako, ligtas na ako . Yun ang sinasabi natin. Naintindihan man nila na simple, pero ang hindi nila kayang magawa ay yung i-accept na ganun talaga ang itinuturo ng Biblia. Now, let's talk about good works. Okay? So, sinabi natin, salvation is about by the grace of God through faith. Anong purpose ngayon ng good works? So, verse 10, ang sinasabi dyan ni Pablo, ang good works ngayon ay bunga na lamang o resulta na lamang ng iyong kaligtasan. Balik tayo sa spiritual deadness. Ang isang patay na hindi binigyan ng buhay ng Diyos yan, patay. Wala kang makikita na manifestation na buhay siya. Alam mong patay. In short, ibig sabihin, patuloy sa pagkakasala, lasinggero, babaero, manloloko, walang pagkakilala sa Diyos, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, wala yung dasal-dasal. Wala sa kanya lahat yan. Spiritually dead. Pero, ang isang taong may buhay na, binigyan na ng Espiritu ng Diyos, ay magmamanifest yan. Kasi ang buhay, pag buhay yan, ay kikilos yan. Gagalaw yan, magre-response yan. Ibig sabihin, makikita na sa isang tao na kasama sa iniligtas ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, ay magmamanifest sa buhay niya yung pagbabago ngayon. Nagkaroon ka ng good works, hindi para maligtas ka kasi niligtas ka muna. Binuhay ka muna para ka makagawa ng good works. Kaya ang sabi ng verse 10, na kung saan kaya ka binuhay ay dahil itinalaga ka ng Diyos para sa good works. One of the reason bakit ka niligtas ng Diyos ay para ipakita na so ganun mag-glorify ang Diyos na itong taong ito ay totoong nasa Diyos sapagkat nakikita yung good works sa Kanya. Hindi para maligtas, again, kung hindi patunay na siya ay naligtas. Yun ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ayan. So, purihin ang Diyos and we hope this is clear to every one of us. So, yan, kapatid. So, diyan tayo magtapos. By the way, may humabol. Good morning mga pastor, watching and listening with you too. Maraming salamat Brother Ryan Tor sa iyong walang sawang pagsubay. Lagi ko rin nakikitang nagsusubaybay sa atin ito, diretso na makikilala din natin ito. Maraming salamat po Brother Ryan Tor. Okay, so dadako na tayo sa isang bahagi pa ng ating program, ang question and answer. So dalawa po ang mananalo ngayon. Hindi lang isa, by the grace of God ay merong nagtawag dito, nag-sponsor sa atin. Maraming salamat sa iyo na dinagdag ni Lord na mag-sponsor. Okay, pero bago tayo umpisa na natin yung question and answer. By the way, i-greet natin si Brother Tamayo Jetro, also watching with us right now. Yan ang isang ating magaling na bombero to. Barbero dito sa Takay. Ayan, mahusay ding magkupit ng buhok yan. Okay. So, ito na po ang question natin. By the way, ito yung phone na tatawagan ninyo sa kasagutan. Ang 0, sige pa-assist mo kay Juan. 0, saan ba yung rito, yung sa caller? Yan ba? Sure ba yan? Caller, ito. Okay, yan yun baka iba yan. Okay. So, ito yung phone na tatawagan nyo, 0970-166-2668. Yan yung number na tatawagan ninyo para sa sagot. Ulitin ko, 0970-166-2668. So, ito yung question natin. So, dalawang caller ang mananalo. So, iklaro ko lang kung sakaling yung unang tumawag, kahit nauna siyang tumawag, pero unfortunately, namali ang sagot niya, I'm sorry, ibigay natin sa wala na yun. Dahil kailangan kasi dapat tama talaga ang sagot. So, ito yung question natin. Okay? So, dalawang tanong natin. Isa lang ang sasagutin muna para sa caller number 1. So, ano
yung main text natin ngayong araw na ito. Ano yung pinaka-talata natin sa ating napag-usapan ngayon. Okay? So, tawag lang po kayo, 0970-166-2668. Ayan. Ayun. Okay, sagutin natin ito. Ito ba, no? Ayan. Hello, maganda po kayo sa umaga. Pwede akong sumawag kahit ilang bisis na. Ay, po, walang problema yan. Ang sabi nga natin, kung sino ang unang tumawag. Dapat text natin. Apo, main text. Apo. Ephesians 2, chapter 8 to 10. Very good. Ay, nako, congratulations, Madam Edna Pinong. Okay. Talagang kami labis pong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay po. Congratulations po. You are our first Naiintindihan ko ang in-explain ninyo. papurihin po ang Diyos. So, sige, baka meron po kayong gustong itanong. Malinaw naman po, ano? Oo, malinaw naman mo. Kaya sa work tayo ma-save. Yes. Kaya try. Ayan. Iyan, maraming salamat, Madam Edna Pinong, for matyaga na pagsusubaybay po sa ating radio program. Okay? So, abangan po ninyo. Again, dating gawin, ipakisend nyo kung saan natin isasend yung 200 pesos price natin. Okay, Yung thank you. GCash ninyo. Thank Okay. you. Maraming salamat. God bless. At God bless sa mga taga sa Shilan. Shilan. Ayan. Okay. Okay. Thank you. Praise the Lord. Amen. Thank you. Okay. So, meron na tayong first winner. So, next caller na naman. Ito naman ang next question. Okay, pangalawa na tanong. Ano ang pinaka-title natin sa ating usapan ngayon? So, pangalawang caller. Okay, ulitin ko yung tanong. Ano yung pinaka-title ng ating topic ngayon? O bigyan ko kayo ng clue. Baka nakalimutan nyo eh. Saved by blank through blank. Yan yung clue. Ano yung title natin? Actually, yan na yung title natin. So, if i-fill up nyo na lang yung fill in the blank. Saved by blank through blank. Ayan. So, sige. Tawag po kayo kung alam nyo yung sagot for our second caller. Okay? So, habang hinihintay natin yung mga tawag, okay? Again, if you have a theological question, ay huwag po kayong mahiya na tawag dito na magtanong. Tawag nyo lang po. So, greeting time tayo, Brother Alex. So, binabati natin uli ang mga ating manggagawa at masisipag at tapat na mga sumusuporta sa ating mga ministry, particularly dito sa ating radio ministry. So, una na dyan si Brother Jose Taming, okay, na kung saan ay suportahan natin ang kanyang Real Smart Pro na business, okay? At of course, andyan din si Brother Norman Sagunillo, na isa rin sumusuporta sa atin. At of course, andyan sila Dr. Ritos at Dr. Maria Isabel Ritos. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. At of course, andyan din sila Kuya Ray, isa rin ating barbero dyan sa Takay at of course sumusupport din sa ating ministry. Kumusta ka, Brother Ray? Magkape-kape tayo mamaya. Actually, nanonood pala siya ngayon. Sana nakita Ray ko. is watching with us. May tumatawag. Okay. So, hello. Ang tanong po natin ay yung main title natin at ang clue natin, saved by blank through blank. Hello po. Hello, Pastor. Hello po, magandang umaga. Ano po ang sagot? Saved by grace through faith to Jesus Christ. Amen. Napakahusay naman. Praise the Lord. You are our second winner. Ano po ang pangalan at para natin mamaya, ma-confirm sa price. 200 po, by the way, ang inyong marireceive na price direct in your GCash. I am Sister
Well, nako, kumusta ang mga taga La Trinidad, ha? Ano pangalan po? Sige, paki-announce po ulit ang pangalan. Pangalan po ulit, paki-announce. Sister Lorena Ablasa. Yun, Lorena Ablasa. Dinggit Pastor. Lorena. Ayan. Ablasa. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at congratulations, kayo po ang ating second winner. At again, pakamusta po ang mga kasama natin dyan sa La Trinidad. So, baka po meron kayong katanungan or theological question. Sa susunod po, Pastor. Okay, sige, abangan natin yan sa susunod, Okay, maraming salamat ulit. Again, congratulations. By the way, don't forget to send us your GCash number para doon natin isa-send mamaya. Okay? God bless at maraming salamat po, Madam Lorena Ablasa. Yan. So, yan na yung okay. So, yan yung ating second winner. Galing, Halagang Hallelujah. active ang ating mga taga-subaybay ngayon. So, tuloy tayo sa ating greeting. So, ayan, binabati din natin, of course, si Jenny Salda and the family. Yung aking kaibigan dyan na iyong asawa, si Brother Willie Salda. Parehas kong macho yan, di ba? Pogi. Siyempre, pag macho, pogi. No, wala nang kukontra. Kontra, gugupitan ni Kuya Ray. Ayan, so sino pa bang ating babatin? Ikaw, ay yung mga workers natin sa TLYM, of course, Pastor. Mary Ann, Maricor, mga YP natin, Joan, Joy, and of course, Lexen, yung mga yan, and the rest of you, Nanay Mia, God will bless you. Keep serving our Lord hanggang sa ma-meet na natin ang ating master. Okay. Yes. So yan, dyan na po kami muling nagpapaalam at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Brother Alex, baka meron kang gustong idagdag or sabihin? Okay. Sige, may announcement uli. Sa susunod na ministry po natin sa first week of March na. Yung Yan. ating radio ministry uli. Okay, abangan. Abangan nyo po uli ang mga katanungan natin at topic doon. Ganon din, meron din si Pastor, open po to, meron tayong chess ministry. I-text nyo lang po ang number dyan at pwede kayong makipag-communication kay Pastor. At ganon din, binabati ko rin ang aking kumparing nanonood na si Carlito Gyang. Matagal ko na pong hindi nakikita yan. Pag nakita ko yan, sasabunutan ko yan. Okay, salamat po. Okay. Ito, sabi ni Brother Ryan Tor, mahirap signal. Pasensya mga pastor. Okay, di bale, babawi ka next time ka, Brother Ryan Tor. Okay. So, yan, again, don't forget to share and like na ang ating channel, itong program para kayo updated, At of course, gaya ng aming laging sinasabi, uminom ng tamang dami ng inuming tubig at matulog ng tama sa oras sapagkat yan ay napakagandang biyaya ng Diyos. Ayan. Tulog ng tamang oras. Okay, so dyan po kami nagpapaalam. Kita-kits po tayo ulit sa susunod. So, Yes. God bless God bless. sa inyong lahat. Okay. Hallelujah. RPN, DZBS-FM, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas.